Rejecting Jesus is one thing, but sometimes people simply aren't aware that they need help. If there's a Savior, it means there's a need for saving. But saving from what? And if there's a good news, it means there's a bad news. Ang bad news ay ang ating fallen state. Nag-start ito simula pa nung nag-disobey ang ating mga ninuno, si Adam at Eve. At doon nagsimula ang fall ng tao. God's will for us is perfection. Only good things. Hindi will ng Panginoon na maranasan natin ang paghihirap, sakit, at pagkukulang. Kung gusto mong malaman ang tunay na will ng Diyos para sa buhay mo, balikan mo ang Garden of Eden. Walang kakulangan, walang kalungkutan, walang kamatayan. Only happiness, goodness, and delight. Pero nung pumasok ang kasamaan, doon din pumasok ang kasalanan. Dahil dito, ang tao ay naging corrupt, nagkaroon ng evil conscience, at naging makasalanan ang ating nature. Dito din natin na-miss out ang mark ng God's standard, ang kanyang perfection. Kaya nga lahat tayo ay fall short in glory of God. Mababasa natin to sa Romans 3 verse 23. Ito ang dahilan kung bakit kailangan natin ng tagapagligtas. Dahil hindi natin kayang abutin ang perfection ni God sa sarili nating lakas. But the good news is that Jesus came to restore us and bring us back to the life that God intended for us from the beginning. Ang pagpili ni Adam at Eve na mag-disobey sa Diyos ay naging representasyon ng buong sangkatauhan. Sabi sa Romans 5 verse 19, by the disobedience of one man, all were made sinners. Dahil dito, ang kasalanan ay pumasok sa mundo at ang wages of sin is death. Sabi sa Romans 6 verse 23. God hates sin, pero mahal niya ang sinners. Halimbawa, may isa kang tao na minamahal na merong cancer. God forbid na hindi ito mangyari. Pero kung gaano mo kamahal yung tao, ganun din yung level ng galit mo sa cancer. Tama ba? Ganito rin ang galit ng Diyos sa kasalanan dahil winawasak nito ang mga minamahal niyang mga anak. Sin will take you farther than you want to go, keep you longer than you want to stay, and cost you more than you want to pay. Sin corrupts every aspect of our lives, our body, our mind, our relationships, finances. Para itong ketong or leprosy na nagbibigay ng guilt, shame at nag-aalis ng kapahingahan, kapayapaan. Sin destroys everything it touches. Dahil ito ay kumakalat tulad ng virus na parang isang patak sa tubig, nagkakaroon ng marami at malalaking ripple sa paligid. If gusto mong malaman kung gaano kabigat ang kasalanan, take a look closer kung ano yung nangyari kay Jesus sa cross. Yan ang bad news, kaibigan. Dahil siya ay banal, para siyang consuming fire. Kahit anong bagay na impure ang lumapit sa kanya, ito ay masusunog. Kapag sinubukan nating lumapit kay God na mayroon tayong sinful nature, ang resulta ay instant death. Katulad ng mga panahon before sa Old Testament, sa tabernacle may tinatawag na Holies of Holies, ang pinakabanal na lugar kung saan nananahan ang presensya ng Diyos. Ngayon, bago pumasok ang priest doon, nilalagyan nila ng tali sa bewang. Dahil kapag may impurities sa kanila, of course, hindi naman yun agad makikita. Sa ating naked eye, hindi yun makikita. Pero kapag meron, kahit na gaano to kaliit, mamamatay siya sa harapan ng presensya ng Diyos. Because walang evil or walang impurities ang tatagal sa presensya ng Diyos because He is good and He is holy. Kaya kung may mangyaring ganon, hinihila na lang sila palabas gamit yung tali na yun. Ito ang dahilan kung bakit hindi natin kayang makasama si God nang may makasalanan nature pa tayo. Ang kasalanan ay ang naglalayo sa atin sa Diyos. At mula sa separation natin sa Diyos, ito ay nangangahulugan ng separation from life because God Himself is our life. At ang hell or ang impyerno ay ang lugar kung saan pinipili ng tao na mamuhay na hiwalay sa Diyos. Hindi nila tinatanggap ang kanyang alok na kapatawaran at buhay. Kaya ang kahihinatnan ay buhay na walang Diyos. Isang kalagayan ng pagkakahiwalay sa Kanya kung saan walang pag-asa at walang tunay na buhay.